Not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. Salamat Panginoon. Pinalayang mo na kami sa karamdaman, sa sins. And yung napag-aralan natin last Sunday, yung napalaya na tayo sa lahat ng curse. Amen. Hallelujah. Sa curse ng karamdaman, lalo na yung mga namamalang sakit ng kapatid. Tayo ay tinubos na sa kasalanan at tinubos na rin tayo sa karamdaman. Kaya Panginoon, kaya alam natin, araw-araw na masasabi tayo ay pinagaling na ng Lord. Hallelujah. At alam niyo, isa pang pinalaya tayong curse, alam mo, sa kahirapan. Amen. So financially stable na tayong lahat sa pangalan ni Jesus. Dahil ang kayamanan ng Diyos ay kayamanan na rin natin. Hallelujah. Hallelujah. He is jealous for me. Love's like a hurricane. I am a tree bending beneath the weight of His wind and mercy. And all of a sudden, I am unaware of this affliction eclipsed by glory. And I realize just how beautiful you are, and how great your affections are for me. And oh, how He loves us all. Oh, how He loves us. How He loves us. Oh. Love's like a hurricane. I am a tree bending beneath the weight of His wind and mercy. And all of a sudden, I'm unaware of this affliction's eclipse by glory, and I realize just how beautiful
ikaw ang nakakaalam kung anong nilalaman ng puso na ba sa amin o anong dinaranas sa amin. Maging bilang ka ng mga buhok sa aming katawan ay alam mo. Kilala mo, Panginoon. Kami, Panginoon, kung kaya ikaw ang nakakaalam kung ano yung mga pangangailangan namin sa araw-araw. Sa buong linggo, Panginoon, dalangin namin lahat ng biyaya mo at iyong pag-ibig na araw-araw namin maalala dahil alam namin araw-araw ito ay bago, ito ay fresh sa bawat isa sa amin. Kaya, Panginoon, ikaw ay aming pinasasalamahan at palakpakan po natin. Hoy! Good morning sa lahat ng mga pinagpala. Bago po makarating dito, pinagpala na. Amen! Tuloy natin ang July. Ako po yan. May gawain yata po yan. Yan. Hoy, baka alam nyo kung nasaan si Buloy, ha? Party tayo. Happy tayo. Marami rin naghihintay na si Alice Buo ay makatungan na. No? So, more rewards, more chances of winning. Hallelujah. Okay, ready na po ba tayo? Sabi ko sa GC natin, another controversial na mensahe na naman ito pagsasaluhan natin. Para bang lahat na lang ipasaluhan tayo sa ginagawa ng mga churches ngayon. Sila ay nagdi-disciple, tayo naman ito na naman, kontra naman sa discipleship. Nakaraang meeting ng mga pastors, nandito sila. At nagtalo-talo sila tungkol sa discipleship. Sabi nila, kung hindi tayo magdi-disciple. Basic po yan eh. Dapat ang church talaga nagdi-disciple. Po, ganun ang paniniwala ko po. Ikaw na pastor, wala kang nare-raise ng mga disciples sa loob, alagad ay para bang pabayaan pastor. Pero, inaral mo natin, bakit ba simula nung grace na tayo, kinabangan ako sa discipleship? Ano ngayon marami mga kapatid? Tutok sila sa discipleship. May mga simbahan pa nga na ang pangalan nila ay nakakabit doon yung discipleship. Okay, huwag na natin patagalin pa. Discipleship to sonship. Okay, mga kapatid. Ano ang kahulugan ng dalawang ito? Disciple, alagad, son, siyempre, anak. No? Alagad, saka anak. Dahil tayo, anak ng Diyos. Tama po ba? Malinaw ba sa inyo ang tayo ng Diyos? Okay. Ano ang kahulugan ng dalawang ito? No? Discipleship at sonship. Pareho ba ito o magkaiba? Mga kapatid, kung magkaiba, ano ang kaibahan? Tandaan natin, kapag hindi magkaiba, hindi pareho. Tama ba yun? Kapag hindi pareho, magkaiba. Malalim po yan. Bihira po kayo makarinig ng mga ganyan, mga kapatid. So kung magkaiba, ano ang kaibahan? At saan sa dalawang ito tayo dapat mag-grow? Dapat ka bang mag-grow? Ang alagad daw, dapat hanggang ngayon, nag-grow, hanggang sa magamit ng Panginoon, hanggang sa maging pastor kung saan iban. Saan tayo dapat mag-grow? Sa disciple, sa pagiging alagad, o sa pagiging anak? Marami po ang mga nagsasabing anak sila ng Diyos, mga kapatid, pero hanggang ngayon, ang babong nila sa pagiging anak. Dahil kung malalim ka sa pagiging anak, sisiguruduhin ko sa iyo, lalalim din ang pagiging ama ng Diyos sa iyo. Anak ka eh. No? Iba yung tinuturing mong father talaga, tatay na iniiyakan ang Diyos Ama, tinatakbuhan. Iba-iba ang relationship natin eh. Iba-iba spiritual life natin. Meron malalalim, meron iba. Dati talaga tawag nila sa Diyos. Ano magagawa natin doon? Meron iba, papagan. Ganoon na sila kalalim. Mabot na sila sa ganoon. Habang tayo naman, nandun pa rin sa Diyos ko po.
natawag ng mundo na napakarami naman Diyos. Ano po? So what about apostles and disciples? Are they the same? Pero pa isa eh. May mga apostol, may mga alagad, at may mga anak. May mga mananampalataya pa. Daanan nga natin to. Apostol, mga kapatid. Tandaan natin, every apostle was a disciple. But not every disciple was an apostle. Mag-apostol ka, sigurado, disipulo ka. Doon ka sa pagiging disipulo. Pero hindi lahat ng disipulo umaabot sa pagka-apostol. Hello, mga kapatid. Pero ewan, kung bakit ngayon, may mga apostol na tinatawag na apostol. May apostol na nangangaral sa TV. Apostol daw yun. Yung nang hihingi sa bus, sa palengke, yung portwas, yung mga pinuno ng founder nun, apostol yung tawag nila doon. At hindi ko alam kung sino naghirang sa kanyang apostol. Pero una natin pakialaman yun. Mga kapatid, si Jesus kasi, pumili ng 12 apostol, pero minsan tinatawag ng mga alagad. Tingnan nyo to. Matthew 10:1. Jesus called his 12, disciples. Alagad ang disciples eh. So tumawag si Jesus daw ng 12 alagad to him and gave them authority na mangaral, magpalayas, magpagaling, ganyan. And then pagdating po sa verse 2, iba na naman. No? These are the names of the 12, pinangalanan. 12 ano daw? Apostles naman. Kanina, tinawag yung 12 alagad. Sa verse 2, tinawag apostol. No? So, ano yun? Yung mga apostol kasi sigurado mga alagad sila. Okay, mga kapatid, andyan po kayo? Okay, a disciple, tingnan natin. Alam nyo ba na ang disipulo, matitis, a disciple, a learner, a pupil. Laliman pa natin. Learner, pupil, estudyante. Ibig sabihin yan, kung ako, pastor nyo, may mga estudyante ako dito, may mga learner ako dito. Meron akong mga inner circle, mga inaalagaan talaga sila, na sila naman nagdi-disciple din. Ganun yan eh. Pamaya magte-testimony ako sa inyo, sabagat ako po 34 years ng pastor, bawat churches na hinahawakan ko, nagdi-disciple po ako. Hindi ko alam kung bakit pagdating sa Balanga, nung maging Grace na tayo, kinabagan na ako sa pagiging disciple. Ang mga sumasampalataya kay Jesus ay tinatawag na mananampalataya. Mananampalataya ba kayo? Believers. Ibig sabihin ng mananampalataya, sampalataya sila ng sampalataya, hindi sila tumitigil ng kakasampalataya. Kaya nga merong mga mangingisda, merong mga magsasaka sila ng saka. Merong mga mananahi, tahi sila ng tahi. Nakuha niyo ba? Kaya mananampalataya, sampalataya na sampalataya yan. Mananampalataya, believers. Okay. Ang mga believers ay maaaring maging disciples kung gusto nila. Yan ang teaching. Marami doon simbahan, mga Kristyano, mga believers, pero wala, kukunti lang alagad. Hindi pasado ang maraming mga membro sa pagiging alagad. Yun ang sinasabi nila. Mga kapatid sana nakukuha niyo ako. Baka akala niyo sinasabi nila sinasabi ko rin. Yun ang sinasabi nila. Now, eto na. Bakit ba kailangan tumawag ni Jesus ng mga alagad noon? Kasi hindi lang 12 eh. Meron pang 70. Na binuo si Jesus, dalawa, pinahayo niya, partner. Yung 70. Sa ibang translation, 72. Kaya nagugulo pa sila kung 72 o 70. Ano man yun, mga kapatid, bukod sa 12, meron pang 70 na pinadala si Jesus ng mga alagad. Tanong, bakit ba kailangan ni Jesus ng mga alagad noon? Noon, diniin ko po noon. Noon talaga. Tandaan natin, si Jesus ang New Testament. Siya ang bagong tipan. Ang inabutan niya, lumang tipan. Ang mga tao, nasa lumang tipan. Batas ni Moses. Iba ang dala ni Jesus. Para bang magbabago ng presidente, matatag na republika, daang matuwid, kung ano-ano dala nila, bagong lipunan, si Jesus dala niya, bagong tipan. Matatapos na si Moses. For 1,500 years, ang mga tao nasa ilalim ng lumang tipan, ng 10 Commandments at marami pang utos. Mga kapatid,
Si Jesus ang mabuting balita. Walang mabuting balita kay Moses. But Diyos yun. Daming sumpa, daming curses. Di ma-perfect yung 10 Commandments. Si Jesus ang tagapagligtas. Mga kapatid, kailangan itong maipabalita ng mga alagad. Ma-establish, maipagsabi, maipangaral. Si Jesus ang daan, katotohanan at ang buhay na hindi matanggap ng mga Israel. Therefore, mga kapatid, ito pakinggan niyo na. Upang mapalaganap at may tatag ang mga ito, kailangan nila ng matatapang at matatapat, handang magsikripisyong mga alagad. Kuha niyo po. Kuha niyo po ba, mga kapatid? Kakailanganin ni Jesus ng mga mapagsakripisyong matatapang, matatapat na mga alagad. Noong panahong iyon, mga kapatid. Kasi, mga kapatid, kung titingnan po natin, kung sino ba ang karapat-dapat na maging alagad, ang daming may gusto eh. Ang daming, Panginoon, susunod po ako. Ang daming tumatawag kay Jesus. Panginoon, susunod po ako. Kahit sandali lang, ay ipapalibing ko lang yung aking ama. Di ba? Ay, anong sumunod ni Jesus? Hayaan mong ipalibing ng mga patay ang kanilang patay. Tingnan niyo, yung ba si Jesus na nakilala natin? Para bang ang harsh niya, ang lupit, ng matayan yun eh. Ano ba naman? Di ba? Iba ang ang problema kasi, pag nabasa natin sa Bible, ina-apply natin kaagad sa atin. Titingnan mo kung ano yung senaryo at sino yung mga kausap. Marami pa. Ito, gusto nyo makita? Kung sino yung karapat-dapat maging alagad? Ayan, Lucas 14:33. Gayon din nga ang bawat isang hindi nag-iiwan ng lahat ng kanyang tinatangkilik ay hindi siya maaaring maging. Ayan na. Ang tanong niya, okay, discipleship, meron pa bang gumagawa nito ngayon sa mga simbahan? Ganito kasi ang mga kailangan ni Jesus noon. At nagawa ito nila Pedro, iniwan ang lahat at sumunod kay Jesus. Kuha niyo po, ginagawa talaga nila, hindi na sila umuwi ng bahay. Sumama sila kay Jesus, mga kababaihan ng Jerusalem, mga alagad, yung 70, hanggang umabot ng 500 po yan, naging saksi ni Jehovah, naging saksi sa pag-akyat ni Jesus sa langit. 500 daw nakakita noon, meaning 500 na yung mga disciples noon. Mga kapatid, ibig sabihin, kung pag-usapan ay pagiging alagad, okay, discipleship, dapat ginagawa nyo rin ito. Diba? Iwanin ang lahat. Hindi yung nag-disciple tayo, tapos meron kayong hindi ginagawa. Ito pa, mga kapatid. Ito pa, Lucas 14. Ang sino mang pumaparito sa akin, ang bibigat eh. Parang alupit ni Jesus dito, kung hindi natin maintindihan, parang hindi mabait si Jesus dito. Kung hindi natin maintindihan, ang sino mang pumaparito sa akin na hindi napumuot sa kanyang ama, at ina at asawang babae, mga anak, mga kapatid na lalaki at babae, maging sa sarili niyang buhay, hindi maaari mo ninggalin. Ang lupit Grabe! Therefore, hindi pala basta-basta magiging alagad. Parang, di ba? Tingin sa lahat ng tao, pwede gawin alagad ito Hindi ko pa alam. Di ba? Hindi ito. Pastor, literal ba yan? Kailangan napupot ka sa nanay at tatay mo? Hindi po. Ang ibig lang sabihin nito, kapag mayroong contradiction sa iyong paglilingkod, binabawalan ka ng nanay at tatay mo noon, all ng mga magulang mo, hindi mo kailangan mapuot sa kanila. Pero dito sinasabi ni Jesus, priority mo ako. Amen? Yun lang sinasabi. Hindi literal na mapupuot ka. Sabi ng Panginoon, magagalit ako sa inyo. Sasabihin sa magulang, papaalam ka. Di ba? Hindi po gano'n. Ang sinasabi rito, pagdating sa desisyon kung sino susundin mo ang Panginoon. Pero ngayon, mga kapatid, huwag po. Kahit magpaalam kayo, dadalo sa prayer meeting, hindi kayo pinayagan ng mga magulang nyo, i-honor nyo yung magulang nyo. Sapagkat ang pag-honor mo sa magulang mo, ipag-honor mo na rin sa Diyos. Naintindihan. Family first. Ngayon, nag-grow tayo sa sunset. Nakuha niyo po yun?
Importante yun. Sapagkat kung maglalabo-labo kayo sa loob ng pamilya, hindi rin malulugod ang Diyos. No? Na siya ang dahilan at naglalabo-labo sa pamilya. Nakuha niyo po? Naman kaya yung si keepers ng kingdom of God, no? Unahin ang kaharian, mga kapatid, context. Gagabayin ko kayo ito. Huwag po. Marami ng mga born again Christian ang ginulpi daw ng tatay, ginulpi ng dahil ayaw sa born again. Ano yung mga ganun? Dahil ang mga testimony ganun ay maiiwasan naman sana, mga kapatid. Amen! Sapagkat sa Diyos, laging priority yung nagmamahalan, yung relasyon ng pamilya. Amen! Amen! Palapakan natin ang Panginoon doon. Ang bigat! Diba? Ang bigat, mga kapatid, ang bigat. Ano? Nakakasunod ba sila dito ngayon? No? Nakakasunod ba sila dito ngayon? No? Ito pa. Ang sino mang hindi nagpasan ng kanyang krus at sumunod sa akin, ay hindi. Ang cross po dito, of course, hindi yung literal na cross. Maraming mga persecution noon na nangyayari, kanya-kanya. Pero persecution mo, pasanin mo. Kung dahil kay Kristo noon, napupulaan ka, ibig sabihin na may persecute ka, nakakantsawan ka ng mga Hudyo, pasanin mo yun. Kanya-kanya tayo ng cross, sabi ni Jesus. No? Kailangan marunong magdala ng cross mo. No? Kung hindi ka pwede talaga. Hindi ka pwede talaga. Ang bibigat po pero ngayon parang sa seminar, mga kapatid, parang ang daling mag-disciple. Nasaan na itong mga talagang ito na pinapakita natin? Mga kapatid, no? Tanong ulit, may nakakasunod ba dito ngayon? Wala, mga kapatid. No? Ito pa, mabigat, mga kapatid, Ito sinasabi ko sa iyo kanina. Huwag ko kayong pipitiw. Ito sinasabi ko, samantalang sila yung naglalakad. Sino yan? Si Jesus. May isang lalaking lumapit at nagsabi kay Jesus, susunod po ako sa inyo! Kahit saan kayo pumunta. Sumagot si Jesus, eto, may lungga ang asong lupa, may bugad ang mga ibon, ngunit ang anak ng tao ay wala man lang mapaghingahan. Ang sinasabi kasi dito ni Jesus, yung pagsama niyo sa akin, wala akong bahay Hayo lang tayo ng hayo. Kailangan, kung saan ako hihiga, kung sa bato, sa kahoy, marunong din kayo. Tanggap niyo yung ganong sitwasyon ko na wala tayong bahay. Hayo lang tayo ng hayo. So, ang audience dito, ni Jesus talaga, yung present na henerasyon noon na gustong sumunod sa Kanya, hindi yung ngayon. Ngayon ba, wala kayong mahigaan, sumusunod kayo kay Jesus? Gaganda pa nga ng unan nyo Di ba? Na bahay. No? Naka-aircon pa. No? Hindi iiba yung time noon. No? Ganito kahalaga na kapag nagbabasa ka ng Bible, aalamin mo sino kausap, ano sitwasyon. No? Yun ba'y para sa atin din ngayon? Para sa mga taong na mabubuhay sa 2,000 after 2,000 years. Para din sa kanila. No. Mga kapatid, ito pa. Mga kapatid, sinabi ni Jesus, mabigat talaga John 15. Ano sabi ni Jesus? Sa John 15. Ayaw na. Sa John 15, ang sabi diyan? Tandaan nyo, ang salatang sinasabi ko sa inyo. Walang aliping, ayan. Walang aliping dakila kaysa kanyang Panginoon. Kung ako ay pinahirapan, papahirapan din kayo. Yan So, bottom line ito, mga kapatid, kung gusto nyo maging alagad ko, ang dulo nito, ipapako ako Ang dulo nito, mamamatay ako. Ang dulo nito, harap ako kay Pilato, ang dulo ng lahat ng ito ay paghihirap, alang-alang sa mabuting balita, mga kapatid. Amen. Kaya sinasabihan niya na, ngayon pa lang, ay susunod ka. Na, wala akong higaan ang tao. At ito talaga ang malinaw, sabi niya, kung pinahirapan nila ako, papahirapan din nila ako. Mga kapatid, kung idadagdag ko lang ang history kung paano namatay ang mga apostol. May mga sindiba, pinalatan, pinako ng patiwari, pinatay sa espada. Meron pa nga yung pinakuluan, grabe. Talagang para sa mga alagad. Amen.
Kumbaga, pioneering noon eh. Nag-establish sila ng church. Kailangan ng mga matatapang, nang hindi umaatras. Mga kapatid. Okay. No? Ano ba nangyari? Dito sila na-test. Huhulihin na ang Panginoong Yesus. Nasa garden sila. Pinagkagulo na ni Judas ang Panginoong Yesus. Ano senaryo dito? Jesus saw Judas approaching the garden with a large crowd of people. Kasama na ni Judas dito. Yung mga huhuli kay Jesus. Nabayaran na siya. 30 perasong pila. Bayad na. Na? Bira na ha. Magaling pala si Judas. Ano ha? Okay. Ano ha? Magaling siyang maganap. Ano ha? Dapat to si Bibuloy pahanap kay Judas. Okay. Ano ang nangyari? Ano ang nangyari nang makita ni Jesus? Nahuli ang Panginoong Jesus. Okay? What did disciples do after Jesus was arrested? Anong ginawa ng mga alagad? Mga alagad yan. Mga alagad po yan. Ano nangyari? The disciples fled in fear after Jesus was arrested. Ang linaw-linaw, para ba sinasabi ni Jesus, sinasabi ko na hindi na rin maging alagad ko yung ganyan, yung ganyan, yung ganyan. Ayan, takbuhan, walang natira. Takbuhan po, walang natira. No, pakita ko sa inyo yung verse, sabi dyan sa Matthew 26 verse 5, then all the disciples forsook him and fled. Fled! Nagtatakbo talaga. Ayan, natira mga yapang. Walang natira. Walang natira kahit isa. Sinasabi ko na mabigat ang pagiging alagad. Ang matindi pa, itong isang to. Itong isang to matindi. Sino yan? Sino yan? Si Pedro, may manok. Alam niyo po, si Pedro po nagsabi, nang sabihin na ng Panginoon, mamamatay siya. Alam niyo sabi ni Pedro, Panginoon, bida siya eh. Si Pedro ang maboka sa lahat. Masingit sa usapan. No? Tumayo siya at sabi, Panginoon, kahit kamakayan, kahit kulungan, susunod ako. Grabe yan ha? Grabe, alagad na alagad to. Alagad na alagad to. Garuin mo. Hanggang kamatayan kulungan, susunod. Pero pinalaan na siya ng Panginoon. Pedro, pinasabi ko sa iyo, bago tumilaw ang 3 times mo akong ikakaya. Nangyari po? Nangyari. 3 beses siya nagkaila. Kasama ka ba ni Jesus? Hindi. Kasama ka ni Jesus? Mukhang Galileans eh. Doon sila galing eh. Hindi. Wala ko alam sa pinagsasabi niyo. At alam niyo sa Mateo, nagmura na daw si Pedro. Nagmura. Nag-curse na siya. Nagmura. Di ba, kung minsan may mga nagsasabi, maging totoo lang yung sinasabi mo, sasamahan mo ng mura. Kunwari galit ka na. Di ba mga taga-Tortugas? Ganon yun. Di ba? Ayaw silang maniwala sa'yo. Di ba? So, sasamahan mo na talaga. Para maging totoo lang. No? Papakita mong galit ka, sasamahan mo ng mura. Si Pedro naggalit-galitan, nagmura. Kaso, pagkayari yung mura niya, paano tumilaaw ang mga manok sa Tortugas? Kaya alam niyo po, kung si Pedro lang daw alam niyo si Pedro, na-phobia, na-trauma sa tilaok ng manok. Hindi ko ma-imagine kung anong buhay meron si Pedro after noon, na tuwing madalang araw, kung napapaano siya, tuwing may magtitilang, ibang klase yun eh. Tuwing napapaigtad siya kapag meron tumilaok ng manok. No? Kapag pupunta sa dagat, may mga manok na naman masasalubok. Trauma yun kay Pedro. At alam niyo po kung si Pedro po ay nabubuhay ngayon. At sasabihin niyo, ibubloat niyo siya sa mall, hindi siya papayag. Baka sa Pit Pares, pumayag siya. Pero sa mall, pagpasok pa lang, inasal. KFC, manok na naman. Maxi, manok na naman. Kay Roger, manok. Jollibee, puro manok. Hindi niyo maghahatakan kayo, hindi niyo mapapasok si Pedro.
si Pedro Salmon. Bakit? Naturawa siya doon sa tilaan ng ano. Kaya hindi natin alam ito, iniisip niya rito eh. No? Ang iniisip niya rito. Ititinola ko ito eh, kakaldereta ko ito eh. Grabe, mga kapatid, na-test sila, nasubukan sila. No? Ito ang testimony ko. Nung bago akong pastor, ayun ang mga libro ko. Sinasagutan ko yan. Para ako maging alagad, disciple talaga. Natapos ko yan. Material siya ng Navigator, Philippines, mga kapatid. At yan, pinapasa ko rin sa iba. Pastor pa na ano yan sa pamata. At bilang disipulo, tatanungin namin ang Rotary Club. Rotary Club. Nakita yung Rotary Club. Is the truth, is it fair? Meron din kami. No? Alam niyo, habang kami nag-aaral doon sa CLI, nila theory, pinagawa pa nga yan eh. Akala mo yung manibela ng bangko, kahoy talaga. Nandun malaki, naka-display. No? Para kaming Lions Club din na meron kaming ganyan. At yan yung, dyan umiikot ang buhay namin mga kapatid bilang alagad, bilang disipulo. Meron kaming regular fellowship, prayer, witnessing, at saka yung Word of God. Araw-araw dapat nagsishare ka. Kaya inaaya kami hindi ka pa ba nakapagano sa LRT? Hindi pa eh. Sumama ka sa amin. Ayoko talaga. Ayoko talaga. Pero nalakas ng loob nila sa jeep. Hindi pa uso nun yung bayad, yung nag-operate. Yun talaga mga totoo yun. No? Meron lang makita mataas na pader. Doon sa mga ngaral na sila. Namimigay ng trucks. Pag may tumanggap, kukunin mo. Tingnan mo sila, nakakapatanggap naman kayo. Oo, umisan, isa lang, dalawa. Pwede na yun, sabi niya. Umisan na, kung doktor lang yung tumanggap, pwede na rin yun. Kukunin ko yung pangalan, ipapaload namin. Sumama ka na, ayaw ko talaga. Ayaw ko talaga. Biglang sumisigaw sa LRT. Kasi noon, kasama ko mga kumpare ko, mga hindi man na napalatayan, kasama kami LRT. Bigla na lang. Meron na nga doon, panahon din ako, malapit na matutulan sa panahon. Sabi ng dalawang kumpare ko, bakit kaya siya nagkaganyan? Maayos naman ang suot niya. Maayos naman ang suot niya. Pinakita ko yan. Yan po ang pattern ng prayers ko bilang alagad. Ay, huwag mo hahamunin manalangin sa karamihan. Kaya-kaya manalangin sa karamihan ng tao. Sapagkat meron akong guide. Nakuha ko yan sa isang nag-disciple din sa akin. Ang galing niyang manalangin, ang haba. Nagtataka ako, iniisip siya niya yung daliri niya. Wala sa rosaryo, pero siya meron siya mga daliri, mga kapatid. Una daw, magpo-confess ka muna. Magpo-confess ka muna, mali muna, confession. Panginoon, maglilinis ka muna daw eh. Maglilinis ka muna bago. Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming mga kasal, linisin niyo kami sa aming mga. Kaya ito nun, simula pala yung praise, magpupuri ka muna. Pupuri ka muna. Panginoon, pinupuri kita, tinatakila kita. Itaas mo muna daw ang pangalan ng Panginoon. Yun daw ang magandang pambungad ng panalangin. Napakatakila mo, napakabuti nyo po, napakabait nyo. Tatay mo yan, ha? Subukin mong gawin niya sa tatay mo ngayon. Tapos hihingi ka lang, baka mapatukan ka. Pupurihin mo muna, bubulahin mo muna. Pagkaya rin magpapasalamat ka muna daw. Pagkaya ng intercession, manalangin ka para sa iba. Manalangin ka para sa iba, tapos petition, mga may karaktanan din, tapos confession, ihuhuli mo daw dyan, hindi pala yan eh, yung sarili mo sa pinakamaliit, yun daw ang sarili mo, lagi mo daw ihuhuli yung sarili mo, kaya may sinusunod kang pattern, bilang alagad talaga, mga kapatid, amen? Pero ngayong lumago tayo sa pagiging anak ng Diyos, saka ko lang nalaman, mga kapatid, hindi mo kailangan yan. Kausapin mo ang tatay mong Diyos ng natural. Yun ang gagaling sa puso. Amen? Wala sa bulanglak ng salita, wala sa haba ng salita, wala sa ikli ng salita. Mga kapatid, kahit nga hibig kahit nga iyak, naintindihan ng Ama kung bakit ka umiiyak. At walang mga tamang salita lumalabas sa bibig mo, puro lang iyak, puro luha. Ini-interpret yung kapatid ng Holy Spirit sa Diyos. Naintindihan ng Diyos kung bakit ka umiiyak. Amen? Wala kang nasabi, puro iyak lang sa Panginoon. Naiintindihan. Kapatid, yung umiyak lang, tatalunin niya yung isang oras na nanalangin na puro bulaklak lang ng salita.
Amen? Kasi yung galing talaga sa puso. Tingnan natin kailan. Grabe. Noon, parang naka-numero ka. Naka-numero ka. No? Ito matindi naman mga kapatid bilang disciple. Pag may namatay ng kapitbahay, boy, mananagot ka sa Diyos. Di mo nasira, di mo pinatanggap sa Panginoon. Sisingilin ng Ezekiel, sisingilin ng Diyos ang sa palad mo ang kanyang dugo. Meron kang nakatabi sa sasakyan, sa bus, mahaba ang biyahe, na hindi mo kinalabit para siyaran. Kapatid, ang hirap noon. Pagkahirap-hirap, puno ka ng guilt. Kasi ang dami mong hindi nagagawa. At pag may namatay pa sa body nyo, sinusukat mo pa. Mas malapit yung baptisto na. May baptisto eh. Dapat siya. Hindi ako. No? Ganun pa eh. Wala. Hindi mo alam kung tapos sasabihin tayo, malaya. Mukhang bihag tayo, hindi tayo malaya eh. Ano ha mga kapatid? Okay! Ano ha? No? Okay. No? Bigla na lang dito sa Balanga, hindi na ako interesado sa discipleship. Mapapansin nyo, hindi ako nag-disciple. 2012, dumating ang grace sa akin. Hindi ko alam kung bakit nagre-resist ang spirit ko sa discipleship, mga kapatid. At napunta sa sunset hanggang this week, nag-research ako. Tama ba ako? Baka mali ako. Hindi ko alam. Meron pala tayong mga kapareho. Ayan o. Ginugil ko, mga kapatid. No? Ang sabi diyan, the word disciple never appears in Paul letters or anyone else letters. No? Ibig sabihin pala nun, ang disciple hanggang Book of Acts lang. Uy, makinig po kayo. No? Ito pa yung Grace Evangelical Society, ano sabi niya? Why isn't the word disciple used in the epistles? Ang mga epistle po, yung Roma, Corinto, Efeso, Galatia, Thessalonica, hanggang Revelation, mga kapatid, hindi na po nakita dyan yung salitang disipulo. Akala mo ako lang. Meron pala talaga. No? Ito mas matindi. Stop using. You should stop using the term disciple. Because nasa panahon tayo ng pagbuburo sa sunset. Si Jesus nun may tinatatak. Ang church, kailangan niya ng mapagsakripisyo, matatapang. Lumalaban talaga. Amen! Handang iwanan yung lahat ng ari-arian para kay Jesus. Pero ngayon, yung mga requirements na yun, mga kapatid, hindi na natin pwede i-apply ngayon. Amen? No? Pero iiwanan natin lahat. Alam niyo ibig sabihin, no? Wala nang uwian. Dito na lang tayo palagi. Wala nang uwian. Iiwanan natin lahat. Dito na lang tayo palagi, mga kapatid. No? Magpapahatid na lang tayo ng pagkain sa atin. Paano kaya yung mga hindi naman? No? Stop making disciples. No? Kaya, kasi pala, ang ulit ang title natin, from discipleship to sonship. Dito tayo tapos mag-grow. Alam nyo ba? Uulitin ko, mga kapatid, alam nyo ba? Okay, alam nyo ba? Ayan ang list ng New Testament. Pamilyar kayo? Yan ang books ng Bagong Tipan. Mateo, Marcos, Lucas, ang dulo, Revelation. Alam nyo ba na ang salitang disciple o alaga, dyan lang lumitaw. Yan lang. The word disciple appears mula lang sa Matthew hanggang Acts. Sa huli, hindi na nabanggit. Kahit sila Pedro, hindi na binabanggit. Ang ginagamit na lang sa mga mananampalataya ay believers, mananampalataya, Christians, brothers, ang mga kapatid sa Galatia, sa Efeso, hindi ang mga alagad, at mga anak ng Diyos. Yun na lang ang ginagamit. Wala nang alagad. Hello? Halina po ba ako? Ano ho? Wala naman. Pero ang Holy Spirit ang masusunod ngayon, mga kapatid, na tumataan, gumagabay sa atin, kung siya lang ang masusunod, yung Banal Spirit kung nakatira sa'yo ngayon, kung siya lang masusunod, nasa ba Holy Spirit nakatira sa'yo ngayon? No? Ang gusto niya, Roma 8:16 to 17,
ang gusto po ng Holy Spirit, ang Spirit daw na nasa iyo, no? Ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo ay mga anak, anak, anak. Anak. Amen. Amen. Hindi sinabing pinipili o binubulungan ka ng Espiritu Santo ngayon na ikaw ay alagad. Ikaw ay anak. Ang diin po ngayon ay mga anak tayo. Amen. Amen. No? At yabang mga anak, ito matindi. Tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasama tagapagmana ni Kristo. Kung may mga alipin po sa loob ng rancho at bahay o sino tagapagmana doon? Ang mga alipin ba nagmamana? Yung mga nagtatrabaho ba sa farm? Nagmamana? Anak ang nagmamana. Kaya ang diin, anak. Mga kapatid, ha? Mga kapatid, Galatians 4:7. So sabi diyan, bumitaw na okay. Sabi po diyan, sige, forward natin. Ha? So sabi, you are not longer a slave. Slave po ang disciple. Alipin sila. But a son. Again, you are a son. Ikaw ay anak. And if a son, then an heir. Heir is tagapagmana din. Paulit-ulit na sinasabi, anak ka at tagapagmana. Anak ka at tagapagmana. No? Then an heir through God. Ito matindi. Si Apostol Juan, mamamatay na. Ito ang sumulat ng Revelation. Matanda na po siya. Nasa island of Patmos. Ito po ang sinulat niya. At tuwan-tuwa siyang isulat ito. Ang sabi niya, behold what manner of love. Para bang amazed na amazed siya sa love of God. Why? No? That we should be called children of God. Sa kanya, grabe ang pag-ibig ng Diyos. Hamakin mo, tinawag tayo ngayong mga anak ng Diyos. Amen? Amen? Para bang sa kanya, isipin mo yun, matawag tayong mga anak ng Diyos. Amen? No? Kasi mga kapatid, kayo ba nag-iisip kayo kung minsan ako pinangarap sa lupa. Minsan lang ako nabuhay sa lupa. Bakit ba hindi ako naging kahuwag ko? Bakit ba hindi ako naging, di ba? Sobel, Ayala, sana, Apelyido. Minsan lang eh. Bakit ba pinanganak ako sa, bakit pinanganak ako sa Amerika? Di ba? Ang Apelyido ko ay Clinton, Bush, mga ganyan-ganyan. Di ba? Napakapalad naman nung pinanganak sa Amerika o sa Maynila na ang Apelyido niya. Bakit ba ang Apelyido ko? Porontong, di ba? Minsan lang. Anak, mga kapatid, anak tayo ng kataas-taasang Diyos. Amen? Anak ka ng kataas-taasang Diyos. Amen? Hindi. Ang dahilan na mababaw tayo, parang, pero kay Juan, kay John, behold, what manner of love the Father has given us. Grabe pagmamahal to. Sukat, tawagin tayo ngayong mga anak ng Diyos. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Beloved, ang sabi yan, we are now, kailan daw? Now, children of God. Amen ba? Amen. So, mga kapatid, hallelujah.
Tayo na nga tayo. Tayo na nga tayo. Panginoon, salamat po. At